Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa JCLG at sa iba't ibang mga kapatid natin sa mga iba-ibang mga churches. Welcome po and God bless everyone. At today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday online Bible study. At ito po yung likod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Sa pag-invite po yung ating mga mahal sa buhay, mga friends natin. No, sapagkat importante ang sandali, mga oras na ito po ang oras na tinagda ng Panginoon para ating mapakinggan ang kanyang salita at tayo ay mapakain ng spiritual food. The Word of God is our spiritual food, the food of our spirit, food of our soul. No, and sa pamagitan ng salita ng Diyos, lumalakas po tayo lahat sa pananampalataya. At so praise God. Ating pagpaksal sa gabing ito is about healing, kagalingan, by using the Word of God. Paano paggamit sa salita ng Diyos to heal us from all kinds of sickness and disease, no? Ayan, there is power in the Word of God. Interesting na paksain po ito, very interesting. So, mahalaga po ito. At maraming mga kapatid sa evangelical, sa iba pa mga churches, hindi po alam itong mga ganitong pamaraan, kaya tinuturo po natin itong mga ganitong paraan sa pananampalataya using the Word of God. Nasa Biblia po ito, hindi po tayo magtuturo ng wala sa Biblia, no? Ang pamantayan, foundation natin, laging Word of God. Pag wala sa Word of God, pasensya. Hindi natin pwede tanggapin, no? Mismo ako rin, pag ako'y nagturo at hindi supported by scriptures, huwag nyo rin tatanggapin. Okay, let's pray po. Heavenly Father, marami po salamat. Once again, we come before your presence in the mighty name of Jesus. Buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang mga pangunawa at maintindihan po namin ang malalim na bagay, mga revelatory knowledge sa pamagitan ng kapangyarihan pagpagaling by using your word, Panginoon. Maraming po salamat sa gabi ito sa aming pong Bible study, and we thank the Holy Spirit, our teacher, na siya pong tagapagturo namin. Without the Holy Spirit, wala po kami magagawa. Without the Holy Spirit, hindi po kami lalago spiritually. Without the Holy Spirit, will have no life, because the Spirit of God is the life of God. God, the third person of the Godhead, na siya nagpapalakas kasama namin at nananahan sa bawat sa amin. Thank you, Lord, for healing your people by the power of your words, and all glory belongs to Jesus. Amen, and amen, and amen. Salamat kay Pastor Luis Boy Baldomaro sa pagpapagamit sa kanyang anointed song. Convert natin sa Bible itong gadget po natin. Ready na po tayo lahat. So, buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. Ito po ang mga talata na ating pagbubulay-bulayan, pag-aarala sa gabing ito. And this is about healing us from all kinds of sickness and disease by applying the Word of God. By applying the Word of God. Because the Word of God is an anointed Word from God. The Word of God is full of power. The Word of God is alive, active, full of power, very sharp, parang espadang napakatalas, sharper than any two-edged sword, bumabaon hanggang doon sa pagkataong loob natin, hanggang doon sa dividing line ng ating pagkataong loob between soul and spirit, tumatagos ito. No? At ito'y tumatagos hanggang doon sa ating mga buto, talamnan, to our bones and marrow. Yan po sinasabi ng Hebrews 4:12. For the Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword,
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the bones and marrow. No? Tumatagos sa ating pagkatao, no? Nakaka-penetrate sa kaloob-looban ng ating katawan, hindi lang katawan, kundi sa ating spirit, soul, and body, sa ating triune being. No? Yan po ang makapangyarihan salita ng Diyos. The word of God is anointed. No? Merong hininga ng Diyos. Ang sabi nga sa Biblia ay, all scripture is God-breathed. No? Ang lahat ng salita ng Diyos, from Genesis to Book of Revelation, ay hiningahan ng Diyos, meaning, inspired by the Holy Spirit. Nagtataka nga lang ako, meron mga churches na nagtuturo ng hidwang pananampalataya, no? False doctrine na yung iba, inaalis yung ibang mga ibang mga books. At meron akong narinig, meron akong alam yan may bagong usong teaching na lumabas initsapwera lahat, pati for gospel, hindi na nila tinatanggap. Ang tinatanggap lang nila, yung mga epistles, mga letter, mga sinulat na aklat ni Apostol Pablo. Yun lang. Ano? At ayaw nilang pero binabasa ron nila, basta basa nila, pero hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Naku po, saan naman ninakuha yan? Kaya tinanong ko nga yung isang follower ng cult teaching na yun na sabi ko, yung bang for gospel, tinatanggap nyo? Hindi raw. For the Jews lang daw yun. For gospel of Jesus. Sabi ko, paano nyo makikilala si Jesus kung hindi nyo tatanggapin yung for gospel? Doon nagpapakilala si Jesus. Yung beatitude, yung sermon on the mount ni Jesus, applicable ba yun sa panahon natin, sa mga Gentile Christian o hindi? Hindi daw. Naku naman ako. Bakit naman kayo nagpaloko doon sa mga nagsapagturo sa inyo? No? Nasa tama na siya, lumipat pa sa mali. Ang hirap kumbinsihin kasi nilason ang puso niya ng espiritu ng kadiliman. No? Nilason. Pwedeng ikaw ng pinakamatalinong tao, sa buong intellectually, you're a genius. But still, pag ang puso mo na-deceive, genius ka, intellectual ka, sa ibang bagay, pero pag pinag-usapan ay salita ng Diyos, bagsak ang iyong theology, bagsak ang iyong doktrina, kasi hindi base sa salita ng Diyos, walang basihan. No? Nagkalat po yung iba-ibang mga doktrina ngayon Kaya mag-iingat po kayo. No? Hindi lahat na nangangaral ay sa Diyos. Marami mga false prophet nagkalat ngayon. Meron yung isang grupo dyan Kaibigan ko pa. Lumalaki yung church niya. Nagiging popular. But the problem is, meron silang teaching na wala daw hell. Kasi we are now living under the grace of God, wala na daw hell ngayon. Naku po, nagpaloko itong mga ito. Their heart, yung puso nila, were deceived. No? Parang si Kibuloy, matalino, no? Matalino, pag-usapan niyo yung politics, ibang bagay, matalino, tama, normal kausap. Pero pag pinag-usapan mo ay salvation, religion, spiritual na pag-uusap, nako, para kami may kausap na hindi normal. At isasagot sa iyo, maliban kayo lumapit sa akin, hindi kayo maliligtas. Kasi ako ang the way, the truth, and the light. Inamin niya yan Inagawa pa niyan title ang Panginoong Jesus. Kay Jesus lang yun. Bakit ako itong tao pinapakatalino, na-deceive ang puso? So sa ibang area, pagkausap mo, normal, pero pagdating sa spiritual, na-deceive ng diablo. Maraming ganyan ngayon. In fact, yung mga founder ng mga cult churches ngayon, nagsimula po yan sa tama. Yes, nagsimula sa tama.
Then later on, dahil ang puso nila na-deceive, hindi nag-ingat, at pinasok din ang kasalanan, kaya napalaot sila doon sa kasinungalingan, ibinigay sila ng Diyos sa kasinungalingan. At ngayon naman, yung mga churches nila lumalaki. No? Lumalaki, pero kulto. Hindi ko malaki ang church tama. Si Jesus nagsabi, malawak ang daan patungkol sa kapahamakan at maghipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Okay? So let's dive into our topic. Ang title po dito, God's Word, Our Medicine. Or, pwede natin title lang, subtitle na, Healing Through the Word of God. Kagalingan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Panginoon ay nagpapagaling. Dito sa Psalms 107 verse 20, ito po ang sabi ng Panginoon sa Biblia. Sino yung He? God. He sent His word and healed them. Isinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Okay? Pag sinabing pinagaling, alam nyo, ang pagpapagaling ng Diyos, lahat ng area, lahat ng sakit, lahat ng area sa ating katauhan, anumang area sa ating katauhan nagkasakit, kayang pagalingin ng salita ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Tayong tao, we are composed of three elements. I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. So, meron ako spirit, soul, and body. I am a spirit, I have a soul, and my soul is my life, the life of my spirit. My soul is my personality. My soul, nandiyan po ang aking mind, will, emotion. Marunong akong matuwa, umibig, magalit. May emotion ako, may feelings ako. Marunong akong makasesa, marunong ako mga tuwiran. I have intellect, emotion, will, or freedom to choose. Kasi meron akong soul. And soul sa Greek ay suke. Na ibig sabihin ay life, natural life. At bukod sa spirit and soul, meron akong katawan na dito, sa loob nito, nandito ang soul and spirit. I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. Okay? Pag ako ay kinuha ng Panginoon, maiiwan ko itong katawan, at sa rapture of the church, pag nag-rapture of the church, mapapalitan in a twinkling of an eye, mapapalitan aking katawan into glorified body. Katawan na hindi tatanda, hindi mamamatay, hindi papangit, hindi manghihina. Katawan na design ng Diyos to live forever sa buong eternity. Yan po ang pangako, huling pangako sa atin ng Diyos. Lahat tayo, kapag ikay matanda, 90 years old, namatay, o 100 years old, pagdating mo sa heaven, in a twinkling of an eye, sa rapture of the church, with the trumpet of God, lahat tayo palit ang katawan natin. Glorified body. At ang ating katawan, hindi na mabubulok. We will live with Jesus forever. At another promise niya, bibigyan ko kayo ng pagkakataon umupo sa aking trono. We will reign with Jesus forever. Napakaganda po. Kaya tayo mga nakay Kristo, tayo nag-aaral ng Biblia, we're spending our time ngayon, na pinakamahalagang time ay time with the Lord, time pag-aaral sa salita ng Diyos, kasi ito po ay nire-record ng Panginoon para sa ating buhay sa eternity. At hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Mapalad kayo na kayo ay natatagpuan ng Diyos nandito. Gaano karami ang mga church members natin sa labas at mga Kristiyano spending their time sa computer, Facebook, spending their time kung saan, pero sa Bible study, nanoneglect nila or wala silang gana umaten
kayo ang may gana kasi kayo nandito. Hanggang ngayon nandito kayo. Yung iba, anong ginagawa? No? So, lahat yan recorded sa heaven. Meron tayong book of works. At doon tayo bibigyan ng reward ng Panginoon sa mga ginawa natin sa buhay na ito. No? Bibigyan tayo ng Diyos ng reward. At may mga reward, yung mga talagang may uhaw, may gutom sa presensya at sa salita ng Diyos. Okay. So, napakaraming Kristiyano, pero ilan-ilan yung gusto magbabad sa salita ng Diyos. Okay. Mapalad kayo na kayo bumababad sa salita ng Panginoon. So, sabi dito sa Psalms 107 verse 20, isinugo ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling sila. Itong healing nito ay healing sa ating total man, sa ating sa ating whole being, spirit, soul, and body. Pwede magkasakit ang spirit, no? Pwede magkasakit ang soul, pwede magkasakit ang physical body. Ano man sakit sa ating trying being, spiritual body, can be healed by the power of the Word of God. Okay? Pagka spiritual sickness, ito po yung, ang spiritual sickness, yung nagigisintunado ka na sa Panginoon. Nakakagawa ka ng mga hindi kalugulog sa Panginoon. You are spiritually sick kasi you're sinning against the Word of God, ano? At may iba kang priority, ano? So, pagka ganoon ay spiritually nagkakasakit yung spirit. Pwede rin magkasakit ang soul. No? Ang soul pwede magkasakit. Yung tinatawag na sakit sa emotion, memory of the past, no? Hindi makalimutan yung trauma na na-encounter mo 20 years ago o nung bata ka pa, no? Pwede kang pagalingan ng Panginoon through the power of the Word of God. No? Pwede magkasakit ang physical body, no? Pwedeng pagalingin ang kapangyarihan salita ng Diyos. So our spirit, soul, and body can become sick. Kapag ang espiritu ay may sakit, kitang-kita. Yung taong yun, nanghihina na sa pananampalataya, nawawalang gana sa salita ng Diyos, makikita nyo, kabarkada na ng sanlibutan, makikita nyo, ginagawa ng gawin sa libutan. So, he's spiritually sick. No? At wala nang gana na sa prayer meeting, wala nang gana sa pagdating sa church. Spiritual sick, kitang-kita. Kapag may sakit ng espiritu. Kapag ang physical body may sakit, nakikita rin, pumapayat, nagiging lulugo-lugo, mahina ang katawan. Physically sick. Pero kapag ang soul ang may sakit, naku, ang hirap makita. Kasi may tao laging naka-smile. Malaking smile sa mga tao. Mukha walang problema. But deep within her heart, meron siyang traumatic experience. At ang kanyang soul ay bugbog sarado sa memory of the past na hindi niya makalimutan, emotionally hurt, emotionally wounded, at kailangan mahil ang kanyang memories of the past, mahil ang kanyang emotion. No? So, mahirap makita kapag ang isang tao may sakit yung kaluluwa unless na i-reveal ng Holy Spirit. So, ano man yan, sakit sa spirit, soul, and body can be healed by the power of the Word of God. Ganyan katindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Psalm 107 verse 20, He sent His Word and healed them and saved them from their destruction. Ang salita ng Diyos, no, kapag in-apply mo yan, ililigtas ka sa pagkawasak, ililigtas ka sa kamatay, ililigtas ka sa kamatayan ng sakit at karamdaman. No? Ililigtas ka sa pagkawasak ng iyong katawan, bunga ng sakit. Okay, basahin po natin ang Isaiah 55 verse 11. Tingnan niyo sabi dito. Sabi ng Panginoon, So will my word be which goes out of my mouth. It will not return to me empty without accomplishing what I desire
and without succeeding in the purpose for which send it. No? For which I send it. Sa King James, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, and it shall accomplish that which I please. Sa Tagalog, ipaparaphrase po natin at na may kasama ang kaunting paliwanag. Sabi ng Diyos, ang kanya daw salita, iniwan niya dito sa mundo. The word of God is in our hands. No? Sino po sa inyo may Bible? No? Nasa kamay natin ang salita. The Bible is the word of God. So, iniwan ng Diyos ang kanyang salita to bless us on this planet. Nasa ating kamay ang salita ng Diyos. No, blessing sa atin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung saan daw isinugo ng Diyos ang kanyang salita, kung saan niya iniwan, time will come na ang salita ng Diyos, kapag ito'y in-apply mo, ibinalik mo sa Kanya, hindi raw babalik sa Kanya nang walang bunga eh. Ngayon, ibig sabihin, ibabalik natin sa Kanya para magbunga. Paano natin maibabalik sa Diyos ang Kanyang salita? By applying the principle of using the Word of God for our healing. No? At ang isa diyang paraan para maibalik natin sa Diyos ang salita, at sa Kanyang salita ay, number 1, through prayer. Banggitin natin sa ating panalangin ang Kanyang mga pangako. There are more than 3,000 promises of God. If it's about healing, if it's about financial need, if it's about your problem, kunin nyo lahat. Kaya yun ang importante na kailangan maging tayo ay sanay sa paggamit at pamilyar tayo sa salita ng Diyos para in times of need, times of trouble, alam nating hugutin ang espada ng katotohanan. Magamit natin sa pakikipagbaka. Maging si Jesus, ginamit po niya ang salita ng Diyos. When the devil tempted him 3 times, 3 beses na ginamit ang salita ng Diyos. O alis si Satanas. Kinokontes, declare niya ang salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, pwede natin ibalik sa Diyos through prayer, banggitin natin sa ating panalangin. Yan ang isa. Lord, sinabi mo sa salita na dinala mo aming sakit karamdaman, sa mga sugat kami nagsigaling. Lord God, I receive my healing in the name of Jesus through prayer. Or, number 2, by confessing it, declaring it before God. It's either through prayer or by just confessing it. Lord, you said in your word, you took all our sicknesses and carried our diseases, and by your wounds, Jesus, I am healed. No? Kino-confess mo, dinideclare mo sa presensya sa harapan ng Diyos. Sa ganun pala, ibinabalik mo yung salita na iniwan sa atin ng Panginoon. At ano sabi ng Panginoon dito sa Isaiah 55:11? Pag binalik natin sa Diyos ang kanyang salita, hindi maaaring hindi magbubunga. No? Hindi maaaring hindi magbubunga. So, kailangan ibalik sa Diyos. Yan ang isa sa mga principle. How to use the Word of God to heal us. Ibalik sa Diyos. Okay. Now, Jeremiah chapter 1, verse 12. Tingnan niyo sabi dito. Then the Lord said to me, sabi kay Jeremiah, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. Aking tinitingnan ang aking salita upang ito ay papangyarihin. Okay? Or, ibig sabihin, Panginoon, aking binabantayan ang aking salita upang ito ay aking papangyarihin. Sa ibang translation, may salitang hasten. No? I'm hastening my word to perform it. Minabadali ko ang aking salita upang ito ay papangyarihin ko. See? How many promises of God meron sa Bible? Bawat isang pangako ng Diyos ay seed that will bear fruit. Seed that will manifest for our healing. Bawat isang salitang Diyos ay mayroong kapangyarihan. No? Maliit lang salitang Diyos, pero pag itinanim mo sa puso mo, by declaring it, or by confessing it,
It's either through prayer or by just confessing it with your mouth. Tinatanim mo yan sa puso mo. Tinatanim mo yan sa sitwasyon. And sooner or later, anumang binhi, pag tinanim mo, tinabayaan mo, inalagaan mo, ito ay magbubunga. Huwag mo lang dudukalin. Baka first day, second day, ba't kaya ayaw pang bumunga? Third day, ba't kaya ayaw pang magkaroon ng tenga yung seed? Fourth day, ba't kaya wala? Dinukal mo, ay, may ugat na pala. Eh, hindi nalalaki, binunot mo na eh. So, wag niyong bubunutin ang salita ng Diyos na inyong binanggit sa panalangin para ipaalala sa Panginoon na si ang Diyos na nagpapagaling. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Remind me, paalalahanan mo ako. Gustong-gusto ng Panginoon, pinapaalalahanan natin siya. Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa akin. Paalala niyo sa Panginoon, gusto niya yan. Walang masama noon. No? Lord, di ba sinabi mo na dinala ni Jesus ang aking sakit karamdaman? Doon sa krus sa Kalbaryo, sa kanyang mga sugat, ako'y pinagaling mo 2,000 years ago. Pinagaling mo na ako. And right now, I receive my healing in Jesus' name. Ganun po ang pag-apply ng salita ng Diyos. Palalawakin pa natin yan habang tayo nag-aaral. Okay, so sabi dito, ni Jeremiah ng Panginoon, minamadali ko aking salita para ito'y papangyarihin. Okay? Now, punta na po tayo sa talata natin, how to apply the Word of God for healing. Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. Basahin natin. No? My son, pay attention to my words. Incline your ear to my sayings. They are not to escape from your sight. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and healing to all their body. Okay? Sa ibang translation, ito, Tagalogin muna natin. Ano? Anak ko. Okay. Try to meditate this word. Ano? Imagine nyo, ang Diyos kinakausap kayo. Anak ko. Dumalo ka sa salita ko. Ano? Pay attention. Pakinggan mo ang aking salita. Ikiling mo ang iyong tenga sa aking mga sinasabi. Huwag itong mawawaglit. No? Huwag itong mawawaglit o mawawala sa iyong paningin. Alin? Ang salita ng Diyos. Huwag mong aalisin ang paningin mo, ang mata ng iyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Bakit? May dahilan. Ano pa? Keep them in the midst of your heart. Itago mo ang aking salita sa kaloob-looban ng iyong puso. Meaning, ingatan mo. Pag iningatan mo, may blessing ka sa salita ng Diyos. Keep them in the midst of your heart. Ingatan mo, itago mo sa ikabuturan ng iyong puso. Bakit? Verse 22, for they are life to those who find them, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay sa kanila, na nakakasumpong, nakakatagpo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Life to those that find them. And healing to all their body. At kagalingan sa lahat ng sakit, karamdaman, sa kanilang mga katawan. Sa ibang translation, like sa CSB, ang sabi, for they are life to those that find them and health to one's whole body. Okay. Meron din translation na ang sabi, for they, the Word of God is medicine, gamot, to all your flesh. Gamot sa iyo, sa lahat ng sakit na dadapo sa iyong katawan, sa iyong flesh. The word of God is medicine to all your flesh, meaning to all your sickness and disease. That's the power of the Word of God. So ngayon, isa-isahin po natin to. I-apply. Point number one, nag-i-invite ang Diyos sa lahat sa atin. Whether you're a believer
or unbeliever, everyone is invited to receive the grace of healing, to receive the blessing of God. Lahat invited. No? Tao lang naman ng tao lang ang sumisira sa salita ng Diyos. Tao na kinasihan ni Satanas. Ano? Tao na naloko ng mga demonyo. No? Nasasabihin, tapos na ang pagpapagaling ng Panginoon. Tapos na ang gifts of healing. Tapos na ang mga miracles. Naku, tuwan-tuwa Satanas. Si Satanas ang author niyan, yung mga salitang tapos na. No? Well, in the Bible, saan sa Biblia na sinasabing matatapos ang paggawa ng Diyos ng himala, matatapos ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling, matatapos ang mga kaloob ng Diyos, like kaloob ng pagpapagaling, kaloob ng gift of prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues, word knowledge, word wisdom, discernment of the Spirit, gift of faith, gifts of healing, working of miracles. All those are the 9 gifts of the Spirit. Kailan sa Bible sinabing mawawala yan? 1 Corinthians 13, verse 8 na tangle 6, prophecies, out of context ka kapatid. Mali application mo sa salita ng Diyos. Yung time na yan is referring hindi doon sa pagkabuo ng canon of the scripture. Walang ganyan. Walang sinabing mabubuo ang canon of scripture, titigil ang mga himala, titigil ang scripture. Opinion mo lang yon. So, mali ang gamit ng talata, out of context. Hindi mo maipuprove yan. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. O sa King James, without repentance. Meaning, ang pagtawag ng Diyos sa mga tao to save us, at bigyan tayo ng mga assignment, at bigyan tayo ng mga gifts, magkapat niyan calling and gifts, gifts and calling. Our gifts will support, will back up, will support our calling. Kung anong calling mo, you're a prophet, then the gifts, ang gifts, anointing ng prophet ay babakapan ka. If your calling is an evangelist, ang gifts and anointing ng evangelist, babakapan ka. Kung pastor, apostle, kung anong calling mo, kung ikaw ay taga-ayos sa sila or taga-abdantog, babakapan ka. Ang anointing mo, sumusunod sa calling. Magkapatid lagi ang anointing mo, ang gifts, sumusunod sa calling. Kaya pag nag-iba ka ng calling at nag-ambisyon ka ng iba ang calling, hindi ka susundan ng anointing mo. You will fail in your ministry. So our anointing and the gifts of the Spirit will follow us, will follow our calling. Yeah, so stay in your calling. Okay? So yung sabi Romans 11:29, for the calling and the gifts of God are irrevocable. Hindi nagbabago. Okay? So, tuloy tayo dito. Nag-i-invite ang Diyos sa lahat ng tao to attend, to pay attention to His Word. No? Ang Diyos ay nag-i-invite. Halin kayo, pakinggan nyo ang salita. Why? Bakit nag-i-invite Diyos? Because God wants to bless us with this healing power coming from His Word. God wants to bless our lives through the blessings na dala-dala ng salita ng Diyos. Kaya ang Diyos nag-i-invite. Alam niyo si Satan nag-i-invite din to kill, to steal, and to destroy. Pero ang Panginoong Hesus nag-i-invite to give us life and have it abundantly. Kaya, my son, pay attention to my words. Kaya mapalad yung tao na nagpa-invite sa Panginoon. Mapalad ang mga mananampalataya na day and night, night and day, nagbababad sa salita ng Diyos. His life will be blessed by God. His future will be blessed by God. Yung decision natin ngayon, yung commitment natin ngayon, ay merong impact sa ating future. Yung ating piniling desisyonan na gawin sa araw na ito, kung saan tayo nag-spend ng malaking time, will make impact sa ating future. Even it will make impact sa reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. You might lose your reward kung nag-aaksaya ka ng panahon. See?
So, nag-i-invite ang Diyos, pay attention to my words. No? Bakit? Because there is life, there is power, there is blessing in the Word of God. So, kayo ngayon, nandito, nagpa-invite kayo sa Panginoon. Dinaluhan niya ang salita ng Diyos. No? At nandito na tayo. Lord, sinasabi natin, I am willing. I'm attending your word. I'm willing to listen, to obey your words. Okay, point number 2, step number 2. Anong dapat gawin? Ano? Ngayon, nakafocus tayo sa salita ng Diyos, invitasyon ng Panginoon, to serve Him, to receive His blessing through the Word of God. Ang point number 2, o step number 2 ay ito. Incline your ear to my sayings. Itutok mo. Incline. To bend. To stretch. To stretch out. Yan po ang meaning sa Hebrew. To incline means to stretch out. Ikiling ang iyong tenga sa mga sasabihin ng Diyos. Step number 2, to receive healing, kailangan ang buhay natin ay gaya ng sinasabi dito. Incline your ear to my sayings. Anong ibig sabihin? Anong nire-represent ng to incline our ear to my sayings? To the Word of God. Ano ibig sabihin? To incline our ear to His sayings. Ang ibig sabihin, paano ba pag nag-incline? Iyuyukod mo. Kapag may binubulong sa isang tao, napapayukod ka mo, ano ka mo? Lalo na kung para sa iyo lang yung sasabihin. Isasabihin ako sa iyo. Sa iyo ko lang ihahayag to. Sige, sabihin mo na ano yun. Ikinikiling mo yung tenga mo. Para ano? Para mapakinggan mo yung mahinang bulong niya. Kasi sa iyo lang inire-reveal. So, itututok mo mabuti at pakikinggan mo mabuti ang kanyang salita. Nang ibig sabihin ng incline your ear, incline our ear sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin ay pakinggan nating mabuti ang salita ng Diyos. At matapos natin mapakinggan, submit our life to the Word of God. Ipasakop natin yung ating sarili, yung buhay natin, yung time natin sa salita ng Diyos. Pangalawang, ibig sabihin to incline our ear means to obey the Word of God. To hear the Word of God. To sharpen our ear in hearing the Word of God. Then to submit our life to God's Word. And then to obey to His Word. Yun ang ibig sabihin ng incline. So kapatid, kapag ikaw, ang buhay mo ay you are always ready to hear the Word of God at lagi kang handa na sundin, ipasakop ang buhay mo sa salita ng Diyos at lagi kang handang sundin ang salita ng Diyos, I tell you, you are on your way to your healing. Okay? You are on your way to your healing. Sooner or later, you will receive healing. Incline your ear. Meron pang another na kahulugan ang to incline our ear to God's Word. To become pliable. No? P-L-I-A pliable. P-L-I-A-B-L-E. Pliable. Nang ibig sabihin ni easy to bend. Easy to form. Flexibility, flexible. So, pag sinabi, incline your ear to my saying, that means to become pliable, meaning, you are submitting yourself, your life, to the Word of God na kung ano sabihin sa salita ng Diyos, magpapahulma ka sa salita ng Diyos. No? Madali kang pasunurin ng Diyos. Madali kang hulmahin. Madali kang sumunod kasi submissive ka and you're obedient. Submissive and obedient. Yun ibig sabihin, nire-represent, incline your ear to my saying. Madali kang mag-bow. Madali kang mag-submit. Bowing, to bow means to submit. Magpasakop. To be under.
that person under His word, magpasakop, sumunod, to bend, to bow. See? Kaya kung ikaw, ang buhay mo ay gusto mo, it is your desire to hear, to obey the Word of God, and to submit yourself to the Word of God, you are on your way to your healing. See? Pangalawa, yung sinasabi ko, meaning to incline means to become pliable, yung madali kang kortehan ng Panginoon. Gusto ng Diyos na i-form ka into Christ-likeness. Yung pagkatao mo ay maiporma ng Diyos, maiwangis ng Diyos sa larawan ng Panginoong Hesus. So that we might receive that Christ-likeness sa ating buhay. Our highest calling is to become like Jesus. Okay? So kapag tayo, ang isang manpunta ay always meron siyang attitude to incline your ear or to submit your life to the Word of God, to obey the Word of God, to become pliable, madaling kortehan, madaling hubugin ng Diyos by using His Word, you are on your way to your healing. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Pero kapag ang isang Kristiyano matigas ang ulo, ayaw magpahulma, ayaw sumunod, ayaw magsabit sa salita ng Diyos, at siya ay lukewarm, walang gana sa salita ng Diyos, huwag ka na mag-expect that you will receive healing, kapatid. You won't receive your healing. See? So our life must be prepared to obey God, obey His Word, to submit our life to God's Word, magpasakop sa salita ng Diyos, and to become pliable, magpahulma tayo ayon sa tinuturo ng salita ng Diyos, to become like Jesus. So to receive healing, number one is ayusin yung character natin. To become submissive and obedient to His Word. To always to listen to His Word. No? To bow down, easy to bend, madaling payukurin, madaling hulmahin, pliable. No? Yun ang first step, no? Na ang karakter natin kailangan maayos so that we might receive healing, to receive the grace of healing. At panghuli na meaning ng to incline your ear to the Word of God means to bow down. And to bow down means to worship God, to honor His Word, and to worship Jesus, the living Word of God. Yes, to worship Jesus. Yun ang pakahulugan ng nire-represent ng word na incline our ear. To bow means to worship God. So, kasama ng karakter natin na inaayos ng Panginoon to become like Jesus, ay hindi yan maayos without worshiping God, honoring His name. Meron kang reverential fear in the name of the Lord, and you are worshiping His name. No? Kasama noon, without worship, without honoring, worshiping the name of Jesus, mahirap mabago ang ating pagkatao, ang ating karakter. Pero kapag ikaw palasamba, lagi ka nag-worship in the name of Jesus, ang dali mong hulmahin, madali ka magiging kahawig ng Panginoong Hesus. Our highest calling is to become like Jesus. His Christ-likeness. Yan po ang goal ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So that is incline your ear to my sayings. Ikiling mo ang iyong tenga sa salita ng Diyos because there is healing power in the Word of God. Step number 3, they are not to escape from your sight. Once na nakita mo ang pangako ng Diyos about healing your sickness and disease, ang dami po eh. Hello? Search the scripture. Nandiyan po ang mga healing scriptures. Ang step number 3 is don't lose sight of them.
Don't lose sight of the Word of God. Ano? Huwag mong aalisin ang mata ng iyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Focus on the Word of God. To focus the eye of your faith on the Word of God means to focus the eyes of your faith on the Lord Jesus Christ. Every time we focus the eyes of our faith on the Lord Jesus Christ and on His Word, we will receive miracle. Yes. Tingnan niyo nangyari kay Peter nung naglakad si Jesus sa tubig. Alam ni Peter, si Jesus, ano sabi ni Peter? Tinesting niya si Jesus kasi gusto rin niya maglakad eh. Nakakita siya supernatural. Naglalakad si Jesus sa tubig. Lord ko, ikaw nga. Sige nga, palakarin mo rin ako. Ano sagot ni Jesus? Hindi kailangan kasi ako lang ang may karapatang gumawa ng himala at ako lang ang makakarating. Hindi ganon. God, Jesus wants us to experience miracle. God wants us to experience, to walk in the realm of the miraculous. Ano sabi ni Jesus kay Peter? One word lang, one word. Come. Isang salita lang yun. Nung pinanghawakan ni Peter ang salita ni Jesus na come, immediately nakatungtong si Peter sa tubig na hindi siya lumulubog. At nakakalakad yan, nagawa niya ginagawa ni Jesus. He is now walking in the realm of the miraculous. Tuwa siya. Kasi, sinunod niya yung sinabi ni Jesus, come. Listen. One word from God, one word from the Bible can change your life forever. One word from the Bible can change your situations forever. One word from the Bible can change your health forever. Kung weak ang health mo, kayang palitan ng Diyos ng kalusugan. If you are sick, kayang palitan ng Diyos ng kagalingan. One word from God can change your situation forever. One word. Pero may kondisyon. Focus the eye of your faith on the Word of God. On the Lord Jesus Christ. He is the living Word. To focus the eyes of our faith on His promises means to focus the eyes of our faith on the Lord Jesus Christ. Hindi natin nakikita si Jesus, invisible siya, pero nandiyan siya. And we can focus the eyes of our faith on Jesus by focusing our eyes on His Word, sa Kanyang salita. See? Anong sabi? They are not to escape from your sight. Huwag maaalis sa iyong mga mata ang aking salita. Bakit? Kasi si Peter, inalis niya. Sa paningin niya si Jesus. Nung naramdaman niya na malakas ang hangin, nung naramdaman ni Peter na lumalaki ang alon at lumalakas ang hangin, na-divert ang attention niya at inalis niya ang kanyang paningin kay Jesus at nagpasimula siya tumingin sa problema. Sa malaking alon, malakas na hangin, ano nangyari? Kinain siya ng dagat, lumubog siya. Lumubog siya unti-unti at buti sumigaw siya, Lord, help me. Tinaas siya ni Jesus. Pagsagad ka na, kapatid, huwag ka mabahala. Tumawag ka uli sa Panginoon and He will rescue you. See, ano naging dahilan bago lumubog si Peter? Ano sabi ni Jesus? O ikaw, bakit ka nag-alinlangan? Why did you doubt? Ba't ka nag-alinlangan? Bakit ka natakot? Natakot siya at nag-alilangan siya kasi tumingin siya sa problema. Inalis niya ang paningin niya sa salita ng Diyos kay Jesus, the living Word of God. Kaya sabi dito, step number 3, don't lose sight of the Word of God. Don't lose sight of them. Or they are not to escape from your sight. Kung ano ang pangako ng Diyos, yun ang tingnan natin. Huwag kang titingin sa sakit mo. Huwag kang titingin sa sitwasyon mo. Huwag kang titingin sa problema mo. Just look unto Jesus and His Word. Focus the eyes of our faith on the Lord Jesus Christ. Focus the eyes of our faith on His Word. Jesus and His Word, they are one. Focus. Huwag tayong gaga kay Peter na inalis niya ang focus niya sa salita ng Diyos at tumingin sa sitwasyon. Lumubog tuloy siya.
So habang nakatingin tayo sa salita ng Diyos, wait patiently for your healing. Wait patiently for your healing. Step number 4, keep them in the midst of your heart. Itago mo na ang salita ng Diyos sa puso mo. Meaning, ingatan mo ang pangako ng Diyos. Huwag mong pag-aalinlanganan. Huwag mo paintulutan si Satanas na nakawin sa puso mo ang salita ng Diyos. Keep them in the midst of your heart. Itago mo. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos ay honest truth. It's not a lie. Si Satan a liar. The Word of God is truth. The Word of God is honest. The Word of God is faithful. No? Mangyayari to pag ang Diyos ang nagsalita. Mangyayari to. Isaiah 55:11. Hindi mawawala ng bunga ang aking salita sa aking pagsuguan. Jeremiah 1:12, minamadali ko ang aking salita upang ito'y papangyarihin. So keep the Word of God inside your heart. Protect it. Guard it against all the deception, against all the lies of the devil. Kita nyo, kung pababayaan mo, madaling manakaw ang salita sa puso mo. No? Pag pinahintulutan mo. So guard and protect the Word of God inside your heart. Halimbawa, after this, bigla ka naman minapakinggan na, hindi, tapos lang pagpapagaling. Hindi, ang Diyos hindi nagpapagaling sa salita ng Diyos, kalokohan yan. Naku, pag yun pinakinggan nyo at narinig nyo at hindi nyo pinalinis sa Panginoon ang tenga nyo, ang spiritual ear nyo at ang isip nyo, aalingaw nga yan hanggang sa kayo matulog sa gabi, hindi totoo yan, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ang demonyo, hindi ka tatantana. So ngayon para pag nakarinig ka ng negative, kumukontra sa katotohanan ng salita ng Diyos, rebuke it, resist it, and rebuke that demonic spirit of doubt inside your mind. Rebuke them in Jesus' name. Okay? So, wag mawawala. Ingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong mga puso. Bakit? Kapag ganito ang ginawa mo, step number 1, number 2, number 3, number 4, anong mangyayari? For they, the Word of God, are life, buhay, to those who find them. No? Buhay ang salita ng Diyos sa lahat na nakakasumpong nito. And healing to all their body. You will receive healing kasi pinractice mo ang principle how to protect and guard the Word of God inside your heart and how to activate the power of God's Word by faith. See? You will receive healing. Okay, balik tayo. Napasuhin natin bago tayo magtapos. I-summarize natin. Ano? Ito ang principle, how to receive healing by using the Word of God. Number 1, nag-i-invite ang Diyos. No? Pay attention to my word. Ibig sabihin, pay attention, pag nag-invite ang Diyos, don't compromise with the world. Itutok mo na, exclusive sa salita ng Diyos ang iyong atensyon. Huwag kang mag-iisip ng mga bagay sa labas. Sarhan mo ang pintuan ng iyong spiritual life sa mga bagay sa ingay, sa ilang alingaw na sa libutan. At sarhan mo ang iyong silid na spiritual sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. Itutok mo lang, huwag kang magpapadistract sa mga ingay na sa libutan. Ang pakinggan mo lang, solo ay salita ng Diyos. So step number 1, pay attention to the Word of God. No? Tutok sa salita ng Diyos. Number 2, incline your ear to my sayings. Anong ibig sabihin? Anong nire-represent ng incline? Incline means to bow down. And it means to worship, to honor the name of Jesus, to worship His name, to worship Him. Ano pang ibig sabihin incline your ear? Meaning, to submit your life to God's Word, to obey the Word of God, to listen carefully to the Word of God. Kung ano sinasabi, then obey it. Submit your life to the Word of God, and your life will be blessed by God. And to incline means to become pliable, meaning easily bend, to bend easily.
madaling baluktutin, madaling hulmahin. Ang ating buhay, kailangan madaling mag-submit, magpahulma sa salita ng Diyos. At ang ating highest calling is to become like Jesus, to receive His Christ-like character, at mangyayari yan by inclining our life, inclining our ear, submitting our life to God's Word, obeying His Word, no? To worship Him, magpasakop at magpahulma sa salita ng Diyos until we become like the Lord Jesus Christ. Pag ganyan ang buhay natin, we are willing to be conformed into the image of the Lord Jesus Christ, then you are on your way to your healing. Then step number 3 is, huwag mawawala sa iyong mga mata ng pananampalataya mo sa salita. Don't look at your sickness and disease. Don't look at your problems. Don't look at your situations. Don't limit yourself by looking at yourself. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:2. And focus the eyes of our faith on heavenly things. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 3. Focus the eyes of our faith sa mga espiritual ng bagay kay Jesus, sa heavenly things, sa pangako ng Diyos. Focus the eyes of our faith. Huwag kang magpo-focus sa sakit, karamdaman, sa sitwasyon, sa problema. No? Huwag kang magpapadistract, kagaya ni Peter na inalis niya ang focus niya kay Jesus at tumingin sa problem. Kaya lumubog siya. So yun ang step number 3. They are not to escape from your sight, the Word of God. Keep them in the midst of your heart. Ingatan mo salita Diyos sa iyong puso. In times of trouble, in times of need, magmamanifest ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Magagamit niya sa pakikipagbaka. Si Jesus ginamit ang salita ng Diyos sa 3 times na temptation na iniumang sa kanya Satanas. Ginamitan niya, hinataw niya ng salita ng Diyos. Keep the Word of God inside your heart. The Word of God is weapon. The Word of God is medicine. It is life. It is full of power. Okay? For they are life to those who find them and healing to all their bodies. Ibang translation, health to all their flesh. Ibang translation, for they, the Word of God is medicine to all your flesh. So ito po ang ating paksa sa gabi ito. Pwede po natin na paulit-ulitin para ma-master natin ang mga principles na ito. And let's share this video to our friends, to our pastors, to our brothers and sisters in the Lord, sa ating mga kaibigan. So, purihin ng Panginoon at salamat po sa lahat ng mga umaten. Hello, anniversary na aming church. 2:00 p.m. Ang ating guest po ay si Reverend Alican Armamento, fresh from New Jersey, USA. Okay, sa Sunday na po yan. Ang ating pong team for this year, galing from the Holy Spirit. No? Advancing to a higher level of faith, power, and victory. At ang ating talata ay nasa Joshua na every place on which your feet shall tread, I've given them to you. Another talata natin, through faith, you have victory. Okay. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. See you on Sunday. Lahat po ay welcome. Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, sa natapos namin pag-aaral ng salita, God's medicine, the Word of God. So powerful, Lord. And Lord, salamat po. We receive healing by the power of your Word. You send your Word and heal them. Sinabi mo sa salita, Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. We receive it now, Lord. In Jesus' name. Lord, maraming po salamat. Pagalingin mo lahat na may kakaramdaman sa gabi ito. In the name of Jesus, there is life in your Word. In the name of Jesus, your Word is medicine to all our flesh. We receive healing by the wounds of Jesus. We are healed. In Jesus' name, be all the glory. And may the grace of Jesus and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all.